hindi mo naman siya pinanampalatayanan at hindi mo wala kang tiwala sa Kanya. Amen? Amen. Pasuyo ko sa awit o Psalm 103:19. 103:19. Awit 103:19. Hindi 103. The Lord has established His throne in heaven and His kingdom rule over all. Tagalog 103:19. Sabi dito, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. Kailangan natin mag-trust sa Kanya. Kasi nga, walang ibang hari ng mga hari po, mga kapatid ko. Walang ibang Diyos ng mga Diyos. Kailangan natin ang faith at kailangan natin ang trust. If we said we are a godly man, if we said we accept Jesus in our life, we need to trust Him. We need our life to surrender Him. Amen po? Amen. Sinabi mo na mananampalataya ka, nagtitiwala ka, nananalig ka sa Kanya, eh wala ka naman yung trust. Hindi ka naman naniniwala sa mga sinasabi niya sa Kanyang salita. Wala rin po. Pasuyo po, bro, yung awit, Proverbs 3, 5, and 6. Yan. Well known po ito sa lahat. Proverbs 3, 5 and 3, chapter 3, verse 5 and 6. 6. Amen. Nawa, ito'y iano natin sa puso't isipan natin palagi. Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. Think about Him in all your ways and He will guide you on the right path. Sabi dun sa Tagalog, sa ibang salin, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Napakaganda ang salita. Trust the Lord with all your heart. Ibig sabihin po, itong puso natin, mga kapatid ko sa Panginoon, wala pong separation na kalahati lang ang trust ko sa Lord. With all your heart. Sabi pa dyan, think about Him in all your ways. Ano man yung ways na nais mo sa buhay, ano man yung ways na nais mong marating, ano man yung nais mong gustong marating sa buhay. Think God. Think the Lord. Dagdag ko po dun sa sabi niya sa ang salita ng Diyos sa awit 37:4. Sabi dun, memory verse ko sa buhay ko kasi. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo yung kanta. Amen. Wala po iba tayong mahahanapan ng pangarap. Only God can give you. Only God can give you prosper. Only God give you all what you want. Amen po. Amen. Salamat po. Amen. Kaya po, mga kapatid ko sa Panginoon, ngayon na yung time, sabi ko nga sarili ko. Ngayon na yung time na unti-unti na natin baguhin, unti na natin adjust yung prayer time, yung trust natin sa Lord, at yung keep natin
sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Number 3, depend upon the Holy Spirit. Amen. In all your ways, magdidepende ka sa banal ng Espiritu. Pwede ba yun? Sasabihin mo, pwede ba yun? Pwede po. Pwede. Once na tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, nagiging sealed na sa atin, bawat isa sa atin, ang banal na Espiritu. At kung tayo nananatili at tuloy ang lakad natin sa Panginoon, sabi nga doon, kung mananatili tayo sa Kanya, hihingi natin ang lahat na nating maibigan. Ano ba yung maibigan mo? Ibigin mo na magkaroon ka ng banal na Espiritu sa buhay mo, na siyang guidance mo, siyang guide mo, siyang pathway mo. Ang salita ng Diyos, ang siyang mong, sabi nga, sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Yung way na dapat na natin, na dating way, dapat po, ito'y mababago na ngayon. Amen. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen po Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos. Purihin po ang Diyos. Pasuyo po sa Ephesians 5:18, bro. Ephesians 5:18. Amen. And don't get drunk with wine, which lead to reckless action, but be filled with the Holy Spirit. Sa Tagalog, maganda. Huwag kayong malalasing sapagkat mauiyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayo mapuspos ng Espiritu. Amen? Meron pa ba naglalasing dito? Tanong lang po ha, huwag kayo magalit sa akin. Amen po. Sa halip, maglalasing tayo sa banal na Espiritu. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin ito, yun nga sabi ko nga, unti-unti nating i-refine na babaguhin ang ating buhay. Amen? Amen. Pasuyo po sa Ephesians 10, Ephesians 1:13, Ephesians chapter 1 verse 13. 1 verse 13. Amen. Amen po. In him you also when you heard a word of truth, the gospel of salvation, in him when you believe, you were sealed with the promised Holy Spirit. Yan yung sinabi ko. Amen po, sorry. Nani, nabubulol na ako. Amen. Sorry po. Sabi dito, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak sa pagkairang sa inyo. Amen? Amen. Nung tinanggap natin, ito na yung sinabi ko kanina, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, we are sealed. Pinag-aralan natin na po natin ito nung kay Bro Arman. We are sealed by the Holy Spirit. Kaya, ang nais lang ng Panginoon Jesus, we walk na manatili sa Kanya. Manatili. At ang salita niya ay siya nating lalakaran. Amen! Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Pasuyo rin po sa Ephesians 4, chapter 4, verse 30. Ephesians verse 13. 30 po, 30. Alatin. Tama, talatin. Amen. And don't grieve God, Holy Spirit, who sealed you
For the day of redemption. Don't grieve. Don't grieve, ha? At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siyang tatak ng Diyos sa inyo ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Amen? Amen. Nakuha po natin. Amen. We are sealed by the Holy Spirit. Kung tinanggap natin ng Panginoon, Jesus, ikaw, ako, tayong lahat, nasa atin na ang Holy Spirit. Mag-grave lang itong Holy Spirit na pagkatapos binibigyan ka ng voice niya na huwag naman gawin yan. Pinipilit at pinipilit ko pa rin yung sa atin. Pinipilit ko pa rin gawin yung nais mo. Samantalang mayroon na ano sa puso mo. Oh, huwag po yan. Huwag po yan. Amen po? Amen. Depend upon the Holy Spirit. Amen. Pangatlo po yun. Amen. Amen. Pang-apat po, ito yung pinakamahirap. Obey God. Obey God. Paano ba mag-obey sa Panginoon? Nung ang ating mga ninuno, sila Abraham, Isaac, at si Jacob, madalas, di baling mawawalan sila, madalas, inuuwi talaga nila ang Diyos. Nung si Abraham, inaalay niya si Isaac, ikaw ba naman, utusan ka ng Diyos, na ialay mo, ang kaisa-isang anak mo, na ilang years na hinihintay mo, tapos, papuntahin ka doon sa bundok ng Moray, ialay mo lang pala. Pero, si Abraham, sinunod pa rin niya ito. Ganun ang obedience ating mga ito. Sana po, maging 1/4 man lang sa buhay ng bawat isa sa atin. Ako man din po, hindi ko sinasabi na ako yung obedient. Kasi madalas, aminado ako sa sarili ko. Hindi talaga. Pero, ang pinakamahalaga, yung puso natin, yung puso natin, nagdi-decide na masunod natin ang pagka-obedient natin sa ating Panginoon Jesus. Amen po? Amen. Isuyo po po sa Deuteronomy 27, chapter 27, and verse 10. Amen. Obey the Lord your God and follow His commands and statutes I am giving you today. Ulitin po natin, pagpasahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Obey the Lord your God and follow His commands and statutes I am giving you today. Sinabi po ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Purihin po ang Diyos. Napakaganda po ng mga palaala ng Diyos sa atin ngayon sa umaga. Hindi lang po sa akin ito, sa atin lahat ito. Ako man din sa sarili ko ay tinuturuan din po. Maging obedient. Kasi alam ng Diyos, alam ng Panginoon na tayo palagi ay matigas ang ulo. Tayo palagi ay lihis sa lahat ng bagay. Amen po? Amen. Amen. Pasuyo po sa Deuteronomy po uli sa chapter 28 verse 9 and 10. Amen. Amen po. Amen. The Lord will establish you as His holy people, as His word to you. If you obey the command of the Lord, your God, and walk in His ways, then all the people of the earth will see that you are called by the Lord's name, and they will stand in a way of you. Maganda po ito sa Tagalog.
Tingnan niyo sa Tagalog. Amen. Nawala na si Deuteronomy. Katabi lang ni Exodus. Deuteronomy 28. 9. Sabi dito, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin. Kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Amen po. Ito yung pangako ng Lord nung galing sila sa Egypt. Galing ang bansang ng mga tauhan niya sa Egypt. Amen? Ang pangako ng Lord, mga kapatid ko, tandaan po natin ito. Ang mga pangako ng Lord noon, yun pa rin yung pangako niya hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagbabago noon, hindi siya nagbabago ngayon, at hindi siya magbabago magpakailanman. What happened natin? Amen po. Hindi niyang babago ang Panginoon. Kung ano man po ang salita ng Lord noon kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ganun pa rin ang salita ng Lord sa atin ngayon. Kung ikaw tinawag ng Diyos na maglingkod, kung ikaw tinawag ng Diyos na sumunod sa Kanya, maglingkod sa Kanya, ipangalap mo ang mabuting balita. O Diyos, o Santo, mga kapatid ko sa Panginoon, gawin na natin. Unti-unti na natin. Hindi po talaga, ito tandaan po natin, isa po rin isa ano po natin. Hindi po aksidente na ikaw makakilala sa Panginoon, tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo. Kasi noon po, ang akala ko, wala yan, ano lang yan. Pero nung nalaman ko na lang sa sarili ko, ako po kasi isang taong mahiyain. Sa totoo po, hindi mo ako mapagtayo. Nung nag-aaral ako, hindi mo ako mapatayo, hindi mo ako magpaano. Isa akong taong mahiyain po, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi ako marunong magsalita, pero purihin ang Diyos nung ginagamit o gagamitin ka ng Diyos. Nawawala lahat. Ibig sabihin, ang Diyos talaga ang gagawin at gagawin para maihayag ang kabutihan mo sa pamagitan mo o sa pamagitan ng nating lahat. Ikaw ay magiging lingkod ng Diyos. Amen po? Amen. Kaya po sa mga kapatid, nais ba natin ang Lord na ma-obey on all aspects of our life? Amen. 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 Hindi kayo sa akin nag-amen ha? Kay Lord kayo nag-amen. Amen. Hindi sa akin. Amen po. Purihin po ang Diyos. Number 5. Meditation of Word of God. Madalas. Sa obey, yun ang pinakamahirap kasi yung obey. Pero yung meditation, itong yung meditation, kung tutusin talaga, magagawa namin kahit saan tayo magpunta. Kasi alam natin yung mga cellphone ngayon, meron na tayong electronic Bible. Oh, magbabasa. Kahit nasa trabaho ka pag umupo ka, magpahinga ka, magbabasa ka. Ganun pala. Hindi po. Meditation of Word of God. Kailangan po ito. As a godly person, makita ito sa atin. Paano kung sabi mong godly ka, tapos dyan 316 lang, hindi mo sa ulo. Dyan 316 lang, hindi mo alam. Sabi godly ka. Tinanggap mo ang Panginoon mismo. Amen po. Pasuyo po sa awit 119, 103. 19:1 3.
119, 103. How sweet your word is to my taste, sweeter than honey to my mouth. Sa Tagalog, pero maliwanag na dyan. Maliwanag dyan. Matamis. Di ba gusto natin palagi matamis? Ayaw, hindi lang lang. Ayaw po. Ayaw ni ate. Medyo may salt. Ayaw mo lang matamis ate. Kusik. 119, 103. Sabi dito sa Tagalog, o katamis na namnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot, lasa nitong tinataglay. Ayaw mo ng matamis ate? Ayaw mo ng pulot? Yan yung salita ng Diyos. Amen. Amen. Yan yung salita ng Diyos, matamis. Pag palagi natin itong mininamnam, palagi natin i-meditate, ang salita ng Diyos, magre-rima ito sa buhay natin. Purihin po ang Panginoong Diyos. Yung unang-unang naging vlog ko. Kasi how to read the Word of God, yun yung unang-unang mga binablog ko. How to read and how to meditate. Nawa, hindi ko inaano sa inyo. Manood po kayo. Hindi po. Joshua 1:8 and 9. Anong sinasabi doon sa salita ng Diyos? Amen. Siguro halos lahat nakakaalam nito no? This book of instruction must not depart from your mouth. You are to recite it day and night. Recite. Take the word recite day and night so that you may carefully observe everything written in it. For then you will prosper and succeed in whatever you do. Sa 9, haven't I commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Promise po ng Panginoon yan kay Joshua. Nung namatay si Joshua, nung namatay si Amen. Namatay nung si Joshua na ang pumalit kay hindi naman si college, Nung pagkamatay niya, nung pagkamatay niya, ito yung hinahabilin ng Diyos kay Joshua. Kasi nag-alangan na si Joshua kung tatanggapin niya na siya ang maging mga pinuno. Amen? Amen. Nawa po mga kapatid ko sa Panginoon, meditation is needed in our life. Bilang nakakilala sa Panginoon, bilang 1 or 2 words a day, malaking bagay na po. Nung mga nakaraang una-una mas maganda kasi yung 7 promise ng Lord. Ito yung magiging masaulo natin sa buhay natin. Babalik ko ito pag 7 promise ng Panginoon. Kasi nandun yung pinaka-importanting mga bagay. Amen? Amen. No. God will. Amen? Meditation is needed po, mga kapatid ko. Sapagkat nais nga ng Diyos. Hindi nga natin siya pwedeng sabihin mo makausap na harap-harapan. But if ikaw, ako, palaging nakatune in sa salita ng Diyos, itong salita po ng Diyos, mangungusap po sa atin ito. Mangungusap po sa atin ito. Maririnig mo ang smooth voice na nasa loob. Uy, anak, paglalo na po pag may ginagawa kung hindi maganda, bigla kang matitigilan ngayon. Huwag nagwa-warning ng Holy Spirit sa iyo.
Kasi gusto ko naman eh. Hindi nga pwede. Anak. Pero kung may word ka, salita ng Diyos, o tama, yung sinabi na nga ng salita ng Diyos, hindi nga pwede. Amen? Amen. Pasuyo po sa awit 119, verse 11. Amen. 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 I have treasured your words in my heart so that I may not say against you. Nawa, yung salita na to, ito rin maging salita natin. I treasure your words in my heart, so may I not sin against you. Ibig sabihin, gawin mong necklace. Gawin mong pulseras ang salita ng Diyos sa buhay mo. Para ikaw, ako, tayo lahat, hindi tayo magagawa natin lumakad na naayon sa nais niya. Amen! Amen. Amen po. Purihin po ang Diyos. Palakpakan po muna natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dalawa na lang po. Number 6, giving to God and others. Kasama pala yung giving, ano? Tithes and love offering. Kasama po pala yan, ano? Kasama po ito sa lakad natin. Sapagkat tinuturuan tayo ng Diyos na huwag maging sakit sa sarili natin. Totoo po ito. Ako man dito. Huwag maging sakit. Dapat ikaw, nung nakilala mo ang Panginoon, maging isa ka sa channel of blessing lang. Daluyan, alulod ng blessing. Blessing will flow. Coming from you, coming from someone, then up to you, then to the others. Ibig sabihin, magiging alulod lang po tayo. Kung ikaw pinagpala, sinasabi ko, share your blessing. Share your blessing. Amen? Amen. Kailangan po talagang magbigay tayo sa Panginoon. Pasuyo po sa Luke 6:38. 6:38. Amen. Amen po. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your laps. For the measure you use, it will be measured back to you. Amen? Amen. Tagalog. Lucas. Amen. Napakaganda po. Sabi dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa iyo. Kailangan tulatin natin magbigay. Amen? Amen. Amen po? Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Balikan, puntahan po natin bro yung ano, Malachi o Malakay, 3 Gs. Malakay 3 Amen. Brilliant. Bring the whole 10% into the storehouse, so that there may be food in my house. Taste me in this way, say the Lord of hosts. See if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Ito po yung hinahamon tayo ng Diyos. Salita na ito nangahamon ng Diyos dito. Taste me in this way. Subukin natin siya.
See if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Dati, ang sabi dito sa Tagalog, siksik, punong-puno. Kanina sa siksik, lig-lig, at umaapaw pa. Pero ang susi lang po, kailangan din tayo mamigay. Giving to God. Eh bakit bibigay? Iba kasi sasabihin, sinasabing, God is the richest all. O, totoo po yun. Kasi lahat naman na natanggap natin, imagine, lahat ng tinanggap natin, siya nanggagaling din sa Kanya. But, nais ng Lord, ano ba yung obedience mo? Doon kanina nga, ano ba yung obedience mo sa Kanya? Nakikita ba yung obedience mo sa Kanya? Tinitingnan ng Panginoon kung paano ka sumunod sa Kanya. Amen? Amen. Amen po. Kailangan po natin talaga itong gawin sa buhay natin. 10% full. Purihin po ang Diyos, yung mga nangangaral ng ganito sa kahit sa nung pero talaga pong sinusunod nila. Kasi nung nandun po ako sa Damang, kukwento ko lang muna po sa iyo yung buhay. Nung nandun sa Damang, hindi po kami pwedeng tumayo o hindi pwedeng gagamitin hanggat hindi kami title. Ibig sabihin, titles kami. Kung magkano yung ano namin, yung sinasabing 10%, sinusunod. Titles. Ang lahat ng mga ginagamit doon, simula sa lahat ng mga workers, titles nyo. At isa pa, ang pinakamaganda doon, pagdating ng gawain, ganitong gawain ko doon sa Friday, lahat ko nang gagamitin doon, simula ng